Nangangamba ilang mambabatas sa panukalang buksan ng ilang negosyo sa pamumuhunan ng mga dayuhang negosyante. Plano ng Kamara na matapos ang kanilang deliberasyon sa Resolution of Both Houses No. 7 bago ang Holy Week break. At may unang balita si Tina Panganiban Perez. Kung isasabay ang plebisito para sa charter change sa eleksyon 2025, naniniwalang isang kongresista na kailangang aprubahan ng Kongreso ang Resolution of Both Houses para sa economic amendments bago mag-Nobyembre. Nasa konstitusyon daw kasi na kailangan magsagawa ang Commission on Elections o COMELEC ng plebisito mula 60 hanggang 70 araw matapos aprubahan ang mga amendment. Para pumasok doon sa time frame ng May election next year, around November or December this year. But if you're going to ask me, is it legal, possible, na maisabay ito next year? Pwede, and economical at that. Kumpiyansa si Gonzales na maaaprubahan ng Kamara ang RBH 7 bago ang Holy Week break sa March 23. Sabi naman ng Senado, palagi ko may oras. Kasama na yun. It's only March. Maraming buwan bago mag-October. So, maraming oportunidad para planchahin yung mga detalye. At ang usapan namin is madala na namin sa floor before the SONA for debates ng buong Senado. Sa ikatlong araw ng deliberasyon ng Committee of the Whole House, tinalakay ang pagbubuka sa public utilities gaya ng kuryente at tubig sa mga dayuhan. Sabi ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, hindi konstitusyon ang dapat sisihin sa mababang dayuhang pamumuhunan sa bansa, kundi ang mahal na kuryente, bureaucratic regulations, kawalan ng rule of law at kakulangan ng infrastruktura. Pero kung kailangan daw amyendahan, ang rekomendasyon ni Carpio, I propose that the amendments should read as follows, and I quote, "Unless otherwise provided by law, subject to reciprocity and two-thirds vote of all the members of the Senate and of the House of Representatives. Reciprocity is fair and equitable to Filipinos and foreign investors alike, because if we open our public utilities and other industries to 100% foreign ownership, Filipinos must likewise be able to own 100% of the same public utilities and industries in the countries of these foreign investors." Nangangamba naman kung bubuksan sa mga dayuhan ang pagmamay-ari sa public services. Paghawak ng China, for example, Mr. Chair, ang malalaking generation or distribution utilities natin, may konting gulo sa West Philippine Sea, iba-blackout niya lang yung Luzon, luluhod tayo sa China. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.